Kapag may nawawalang mahal sa buhay, parang humihinto ang mundo. Tahimik, mabigat, at walang kasiguraduhan kung kailan lilipas. Para sa maraming Pilipino, ito ay karanasang malalimang tama sa ating isip at damdamin. Ayon sa American Psychological Association, ang grief ay natural na tugon sa pagkawala. Sa simula, napakabigat at malungkot. Pero habang lumilipas ang panahon, natututunan natin tumatag at tanggapin ang mga pagbabagong dulot nito. So, it is normal to be sad. Normal lang malungkot, no? Nagkakaiba siya kung gaano katagal na yung kalungkutan, no? Because yung grief o yung pagdadalamhati na alam natin, normally it lasts 6 months to a year. Iba-iba tayong magproseso ng ganyang pagkawala ng mahal sa buhay. Iba-iba tayong magpakita kung paano tayo nag-grieve. Sa mga taong ongoing yung grief, no? Whether normal grief ba siya or baka papunta na siya sa prolonged grief disorder, no? Ang mahalaga is una kailangan nating alagaan yung sarili natin, no? For that individual who is grieving, no? First is you have to practice self-care, no? Ano ba yung self-care na madali lang sundin, no? So first is kumain tayo ng tama, no? Hindi pabayaan yung nutrition natin. Second is sapat na tulog, no? 6 to 8 hours of sleep on a daily basis, no? And third is kung pwede tayong mag-inject ng physical activity or exercise, no? Attend to your emotions, no? So if you feel like crying, if you feel like being angry, mga outbursts, no? Iiyak mo lang siya, no? Ilabas mo lang yung galit mo. Yung release ng emotions na yun will also help you in the healing process, no? Another is to reach out to others, no? Especially those people that you feel comfortable telling your stories, no? Ngayong undas, alayan mo rin ang pag-ibig at pag-unawa ang sarili mo. Dahil ang paghilom ay hindi pagkalimot, kundi pagpapatuloy. May mga taong handang makinig. Tumawag sa 1553 National Center for Mental Health Crisis Helpline.